Matagal na panahon ang lumipas. Hindi na alam ni Goku kung ilang taon o sandali na ang lumipas dahil nawala na ng kahulugan ang panahon sa mundong ito. Ang tanging bagay na bumabalot sa kanyang isipan ay ang mga nakakadurog na kadena na gumagapos sa kanya. Unti-unti niyang nabawi ang kontrol sa kanyang katawan, nilalabanan ang hindi matiis na bigat. Sa bawat pagkadapa niya, muli siyang bumabangon ng may mas malaking determinasyon. Hanggang sa wakas, nagawa niyang manatiling matatag sa kabila ng matinding presyon. Tahimik siyang pinagmasdan ng misteryosong babae bago mahinahong nagsalita. Mukhang naunawaan mo na ang kalikasan ng lugar na ito. Ngunit huwag magdiwang ng masyadong maaga, ang lahat ng ito ay pasimula lamang sa tunay na pagsasanay. Nanlaki ang mga mata ni Goku sa gulat. Ano? Ang lahat ng ito ay pasimula lamang? Bahagya siyang ngumiti at sumagot. Ang pagtakas sa lugar na ito ay hindi makakamit sa pamamagitan ng pisikal na lakas. Nangyayari lamang ito kapag pinatahimik mo ang bawat piraso ng pag-iisip sa iyong isipan. Kapag narating mo na ang estadong iyon, saka lamang tayo mag-uusap tungkol sa isang paraan palabas. Sa isang maikling sandali, biglang sumilay ang pag-asa sa mga mata ni Goku. Ngunit mabilis niya itong binasag gamit ang kanyang malamig na tono. Hindi ito magiging ganoon kadali. Itinaas niya muli ang kanyang kamay at lumitaw ang mga bagong kadena. Sa pagkakataong ito ay nagliliyab sa apoy, mga apoy na sapat ang init upang matunaw ang bato mismo. Pumulupot ang mga ito sa kanyang katawan, pinupuno ang kawalan ng isang pulang liwanag. Humiyaw si Goku, isang matinding sigaw na yumanig sa kawalan mismo. Ngunit ang kamatayan ay hindi umiiral dito. Ang kanyang sakit ay paulit-ulit na walang katapusan. Sa gitna ng matinding apoy, mariing umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Mag-ingat ka, Goku. Habang mas nakatuon ka sa sakit, mas lumalala ito. Ang iyong layunin ngayon ay putulin ang bawat kaisipan, bawat sensasyon upang maabot ang ganap na katahimikan. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Habang nagpupumigla sa gitna ng apoy, bulong ni Goku ng paos. Para sa'yo, Goten. Titiisin ko. Ngunit nang sandaling banggitin niya ang pangalan ng kanyang anak, lalong lumala ang sakit dahilan para mapasigaw ulit siya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na kahit ang mga minamahal na alaala ay isang pasanin. Hindi na niya matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng paghihirap ng pag-iisip at ng kadalisayan ng focus. At kaya, nagsimula ang kanyang tunay na pagsasanay sa isang walang katapusang dagat ng apoy at kabaliwan. 10 buong taon ang lumipas sa labas ng mundo, ngunit sa loob ng kawalan na iyon, walang kahulugan ang oras kay Goku habang ang kanyang katawan at kaluluwa ay gumuguho sa ilalim ng bigat ng walang katapusang pagsasanay. Sa bawat oras na makumpleto niya ang isang yugto, pinapataas ng misteryosong babae ang intensidad. Si Goku ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, basang-basa ng pawis, at hirap sa paghinga. Tumingin siya sa kanya at nagsalita sa boses na parang naiinis at puno ng pag-aalala at galit. Gaano katagal? Paano ako magiging walang magawa sa harap ng pagsasanay na ito? Kahit na may bago akong transformation. Ang hindi nakayanan kahit ng mga hari. Sabihin mo sa akin, sino ka? Hanggang ngayon, hindi mo pa ito ibinubunyag kahit alam mo ang pangalan ko. Paano? Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo, ang kanyang tono ay may dalang matinding kalungkutan habang sumasagot. Nabuhay ako bago ang panahon ng mga anghel. Naroon ako noong walang maayos na universe, walang mga kaharian. Pinalaki ko ang mga anak ng Grand Priest. Ako ang kanilang adopted mother. Nanlaki ang mga mata ni Goku, natigilan sa gulat, at napasigaw siya. Ang ina ng mga anghel. Posible ba yon? Hindi siya direktang sumagot, bumulong lamang sa mahina at malungkot na boses. Hindi lahat ng katotohanan ay dapat sabihin, Goku. May layunin ka. Magtuon ka rito, dahil nauubusan na ng oras. Ngunit hindi mapigilan ni Goku ang pag-iisip, bumubulong sa sarili sa gitna ng kanyang sakit. Ang kanyang nakaraan, tiyak na napakasakit. Paano siya nagawang iwan ng mga anghel? Ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa Grand Priest mismo, kaya paano siya nakulong dito? Sa sandaling iyon, may napansing bago si Goku. Isang kislap ng pagkabigla sa kanyang mga mata, parang kislap. Parang may naramdaman siyang nangyayari sa labas.
Sa isang nakatago at nababalutan na lugar, nakatayo ang Grand Priest na may masamang hangarin, napapaligiran ng Super Dragon, habang binubulong niya ang kanyang mga huling salita upang ipagkaloob ang isang hindi kilalang kahilingan. Isang nakasisilaw na liwanag ang sumiklab na nagpabago sa loob mismo ni Zeno na parang nilalayo ng priest na magdulot ng ganap na pagbabago sa maharlikang kaayusan. Naisip ng priest sa kanyang sarili. Kung maaari ko lang tapusin ang iyong paglalakbay ngayon, gagawin ko. Ngunit kahit ano paman, unti-unti ko itong sisirain. Sa loob ng kawalan, sa unang pagkakataon, umalingaw-ngaw ang sigaw ng misteryosong babae sa walang katapusang kalawakan. Bilisan mo, Goku, mag-focus ka ng lubusan ngayon, wala kang oras para tapusin ang bawat yugto. Natigilan si Goku sa biglaang pagsiklab ng galit nito, hindi niya maintindihan ang kanyang pagmamadali. Ngunit bago pa siya makapagtanong, mas lalong lumakas ang presyon sa kanya sa isang nakakatakot na daluyong. Ang mga kadena na nagpapabigat sa kanya ay lalong bumigat. Parang ang gravity mismo ay nagdeklara ng digmaan sa kanya. Nangangatog ang kanyang mga ngipin, nahihirapan siyang labanan. Samantala, sa totoong mundo, sa wakas ay sinimulan na ng mga God of Destruction ang kanilang plano. Nagdilim ang kalangitan sa ibabaw ng daigdig dahil sa makakapal na itim na ulap. Nanginginig ang buong planeta habang ang lahat ng mga God of Destruction ay sabay-sabay na bumababa, nagkakaisa sa iisang mundo sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Ito ay isang tanawin na hindi ka panipaniwala. Ang mga natitirang mandirigma, sina Krillin, Piccolo, at Android 18, ay natigilan sa hindi makapaniwalang tanawing ito. Si Belmod, ang God of Destruction mula sa Universe 11, ay humakbang bilang kanilang tagapagsalita. Nagsalita siya ng may malinaw at nakakakilabot na boses. Nakakalungkot talaga na iniwan kayo ng inyong bayani. Tatapusin natin ang kwentong ito ng walang anumang saya. Iyon ang pinakamaliit na maiaalok namin bilang pag-alaala kay Beerus at para sa aming karangalan bilang mga destroyer. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay at ang mapanirang enerhiya ay nagtatagpo sa kalangitan. Si Chi-Chi, na nawala na sina Goku, Goten, at Gohan ay tumingala sa nagliliyab na kalangitan na may mga matang basang-basa ng luha at bumulong sa basag na boses. Nawala ko na ang lahat, ang kamatayan ngayon ay walang iba kundi kapayapaan. Ngunit bago pa man mapakawalan ng mapanirang enerhiya, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Hindi ko ito papayagan. Si Trunks ang nakatayong mapanghamon sa harap nila. Hindi na ang batang kilala nila noon, kundi isang lalaking may bigat ng isang mabigat na pamana, ang pinakamalakas na mandirigmang natitira sa daigdig. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa determinasyon na nakapagpapaalala sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang kanyang enerhiya ay nagliyab sa nagliliyab na asul. Super Saiyan Blue. Itinaas ang kanyang kamay, sumigaw siya ng may pagsuway. Kung gusto niyong sirain ang planetang ito, magsimula muna kayo sa akin. Nagpalitan ng mapangutsyang tingin ang mga destroyer. Isa sa kanila ay bahagyang tumawa at sinabing, "Ha ha ha, gaano kaganda, isang batang nangangarap na tumayo laban sa mga hari." Dagdag ni Belmod ng may pang-iinis ng paghamak. Kung gayon, ibigay natin sa kanya ang karangalang iyon, na siya ang unang mabura. Ang kanilang mga kapangyarihan ay nagliyab ng napakaliwanag, naghahandang wakasan ang lahat. Samantala, sa mundo ng kawalan, si Goku ay sumisigaw sa matinding paghihirap, walang kamalayan sa nangyayari sa labas. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay pagod, ang kanyang boses ay bumubulong. Ano ito? Sa harap ng kanyang mga mata ay nakatayo si Goten, nakangiti tulad ng ginawa niya sa lumang ilusyon na iyon. Nakatayo siya malapit sa misteryosong babae, ang babae ay bahagyang ngumiti at bumulong. Ngayon ay natagpuan ko na ang susi sa pagbabago. Pagkatapos, sa marahang pag-angat ng kanyang kamay, naglaho si Goten sa harap ni Goku na parang abong ikinalat ng hangin. Si Goku ay sumigaw sa matinding kawalan ng pag-asa, lumingon sa kanya na may mga matang nagliliyab sa galit. Anong ginawa mo? Sumagot siya ng may kahinahunan. Hindi mo na siya makikita muli, kahit ang piraso ng kanyang kaluluwa sa loob mo ay hindi na mananatili. Napaluhod si Goku, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa walang laman na mundo. Goten! Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa kawalan, marahas itong niyanig, ang mismong mga dimensyon ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng kanyang galit.
Biglang nagliyab ang kanyang aura habang umuungal, pinupunit ang katahimikan. At kasabay nito, isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog sa buong kaharian. Nang ito ay maglaho, si Goku ay nakatayo sa kanyang bagong anyo. Kalmado ang kanyang enerhiya sa ibabaw, ngunit umuungal sa loob na parang isang nakatagong puwersa na kinatatakutan maging ng kawalan mismo. Nalampasan na niya muli ang kanyang mga limitasyon. Ang misteryosong babae ay ngumiti ng bahagya, ang kanyang boses ay may bahid ng ginhawa at pag-iingat. Gumana ang plano, ito ang kailangan kong ilabas mo. Humarap si Goku sa kanya, mabigat ang paghinga, at ang katawan ay kumikinang sa kakaibang liwanag at sinabing, "Alam mo na magagawa ko to, di ba?" Mahina niyang sagot. "Kung gusto mo siyang makita ulit, mag-focus ka na ngayon. Huwag mong hayaang lamunin ka ng emosyon mo." Dahan-dahang ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata, pilit na kinokolekta ang natitira niyang konsentrasyon. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, isang malayong pulso, isang pamilyar na init, mga boses ng kanyang mga kaibigan mula sa ibang lugar. Iminulat niya ang kanyang mga mata sa gulat. "Nararamdaman ko sila." Naging seryoso ang tono ng babae. "Narating mo na ang antas kung saan mararamdaman mo kung ano ang nasa kabila. Ngunit mag-ingat, kung mawala ang iyong katahimikan ngayon, ang kawalan ay lalamunin ka magpakailanman." Naikuyom ni Goku ang kanyang kamao, naunawaan na ngayon na ang bawat iniisip, bawat damdamin ay maaaring maging sandata laban sa kanya. Muling nagsalita ang babae, mas matatag ang kanyang boses sa pagkakataong ito. "Isasalin ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Narating mo na ang punto kung saan maaari mo nang ihiwalay ang mga piraso ng pag-iisip mula sa iyong isipan. Nangangahulugan ito na malapit mo nang basagin ang hadlang ng kawalan, ngunit kakailanganin mo ng mas maraming kapangyarihan." Natigilan si Goku, umatras sa pagkabalisa. "Teka, anong ibig mong sabihin, isasakripisyo mo ba ang iyong sarili?" Ngunit hindi siya sumagot, dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata, ang kanyang aura ay nagsimulang sumikat ng isang malambot na puting liwanag na nagliliwanag sa buong kaharian. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Goku. Hindi lamang siya nito sinasanay, inihahanda siya nito upang pumalit sa kanya. Naikuyom ni Goku ang kanyang mga kamao, ipinikit ang kanyang mga mata, at inihanda ang sarili para sa kung ano ang darating. Samantala, sa daigdig, lahat ay bumagsak sa lupa. Si Trunks ay nakaluhod, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng magawa. Hindi na kayang tiisin ng kanyang asul na aura ang matinding kapangyarihan ng mga God of Destruction. Ibinigay ni Belmod ang kanyang huling utos at ang mga mapanirang enerhiya ay nagsimulang magtipon na parang karagatan ng apoy sa ibabaw ng planeta. Sumigaw si Krillin sa isang basag na boses. "Kung nandito ka lang sana kasama namin, Goku." Bulong ni Trunks, ang mga mata ay nakatuon sa nanginginig na daigdig. "Patawarin mo ako, ama, at ikaw rin, Gohan. Hindi ko kayang pasanin ang responsibilidad na protektahan ang daigdig." Sumabog ang napakalaking enerhiya, ngunit bigla na lamang tumigil ang lahat. Ang pagsabog ay nabasag at naging kumikinang na alikabok na parang nilamon ito ng isang hindi kilalang puwersa mula sa loob. Tumahimik at nabalutan ng pagkamangha ang bawat mukha. Walang nakaintindi sa nangyari hanggang sa mawala ang alikabok at lumitaw si Gohan. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang liwanag ng mga bituin, ang kanyang aura ay dumadaloy sa paligid niya na parang simoy ng hangin mula sa ibang mga kaharian. Nakamit niya ang Ultra Instinct. Umatras ang mga God of Destruction, ang kanilang mga ekspresyon ay nanigas sa gulat. Napabuntong hininga si Krillin. Iyan ba si Gohan? Ngunit naabot kaya niya talaga ang Ultra Instinct? Napabuntong hininga si Piccolo. Nagawa niya. Akala namin wala ka na, Gohan. Namiss ka namin. Sumulong si Gohan ng may tahimik na kumpiyansa, walang sinasayang na salita. Sa kanyang puso, bumulong siya. "Ama, sana nandito ka para makita ko. Tinupad ko ang aking pangako, dala ang pamana ni Goten. Naabot ko na ang layunin at hindi ko ito sasayangin. Dahil hindi tayo pinayagan na gumamit ng Dragon Ball, ako na ang bahala sa tungkuling protektahan ang daigdig at ang lahat ng tao rito." Sa itaas ng kalangitan, si Vados ay nagmamasid sa nakatagong katahimikan, isang misteryosong ngiti ang dumampi sa kanyang mga labi. Bumulong siya na parang nakikipag-usap sa hangin. "Lahat ng ito ay para sa iyo, Whis. Isinapanganib ko ang aking posisyon.
Hindi ko kayang panooring gumuho ang iyong universe matapos mong mawala ang iyong pwesto. At sa kaibuturan ng kawalan kung saan unti-unting nawawala ang liwanag, nakapikit pa rin si Goku habang tinatanggap ang kapangyarihan ng misteryosong babae. Bahagya siyang ngumiti. Isang luha ng purong enerhiya ang pumatak mula sa kanyang mga mata habang bumubulong. Nagawa mo na rin sa wakas, Gohan. At mas ipinagmamalaki kita kaysa sa iyong maakala. Magtiis ka at patuloy na lumaban. Babalik ako sa inyong lahat.